Isang tricycle driver si Ronel. 30 anyos na siya, ngunit wala pa ring asawa. 12 taon na siyang namamasada ng tricycle na pinamana pa sa kanya ng kanyang ama na sumakabilang buhay na nung 18 taong gulang pa lamang siya. Mag-isa siyang naninirahan sa lumang bahay na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Wala na rin kasi ang kanyang ina at nauna pa itong namatay sa kanyang tatay. Walang bisyo ang binata na hindi siya naninigarilyo lalo na ang uminom. Nagtataka nga ang karamihan kung bakit sa edad niyang iyon ay hindi pa siya nag-aasawa. Talagang wala pa siyang nahanap na pwede niyang maging asawa. Ang siyang lagi niyang sinasagot sa mga nagtatanong sa kanya ukol sa bagay na iyon. Mabait na tao si Ronel. Matulungin at madasalin. Ang lahat ng kanyang mga kapitbahay ay kilala siya bilang magalang na tao. Wala siyang inaagrabyadong tao, kung kaya ay malapit ang loob sa kanya ng kanyang mga kakilala. Isang gabi, pauwi na si Ronel at balak na sanang magpahinga nang madaanan niya ang mag-inang tila nag-aabang ng masasakyan. Madilim sa gilid ng kalsada kung saan nakatayo ang mag-ina. Inihinto ni Ronel ang kanyang tricycle sa harapan mismo ng mga ito. Nasa edad 50 ang ginang at sa tansya ni Ronel ay nasa 22 anyos naman ang anak nitong babae. "Ale, saan po kayo?" tanong ni Ronel nang hindi man lang gumalaw ang mag-ina at tila yata nahihiya pa ang mga ito. Iho, pasensya ka na. Nadukutan kasi kami kaya wala kaming pamasahe. Tsaka bukod dun, wala rin kaming mapupuntahan. Sinundo ko kasi itong anak ko rin sa amo niya kasi gusto na raw niyang umuwi. Hindi siya nakakapagbasa kaya hindi niya kayang magbiyahe mag-isa. Kung hindi sana nadukot yung natitirang pera ko para pamasahin namin, ay nakauwi na sana kami ngayon. Mahabang pahayag ng ginang na bakas sa muka ang sinseridad. Naisip ni Ronel na kawawa naman ang maginang ito. Batid niya ang pakiramdam ng walang-wala, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na tulungan ng mag-ina. Inalok niya ang ginang na pwede ang mga itong pansamantalang tumuloy sa kanyang bahay hanggang sa makahanap ang mga ito ng pamasahe pa uwi. Labis naman ang tuwa ng mag-ina sa ginawang tulong ng binata. Kung kaya ng gabing ring iyon ay sumakay ang mag-ina sa tricycle niya at dinala niya ang mga ito sa kanyang lumang bahay. Nagatubiling pumasok ang mag-ina, ngunit ginawa naman ni Ronel ang lahat upang mawala ang hiya at pag-aalinlangan ng mga ito. "Pasensya na po kayo sa bahay ko ha. Wag na kayo mahiya. Kung ano yung kailangan nyo, sabihin nyo lamang sa akin." Magalang na wika ni Ronel sa ginang, habang ang anak naman itong babae ay tulala lamang sa isang sulok. "Naku iho, malaking bagay na itong pagpapatuloy mo sa amin. Tatanawin namin itong malaking utang na loob." Saad pa ng ginang, pagkuway pinasadahan ng tingin ang anak na kanina patahimik. "Ano nga palang pangalan mo iho?" Sa wakas ay naalala ng ginang na hindi pa pala siya nagpapakilala. At ganun din naman ang mga ito. "Ronel, ako po si Ronel. Ako naman si Bebang at yung anak ko si Ana. Hindi talaga palakibo ang batang yan, kaya nga hindi siya nakapag-aral dahil mas gusto yung pumirmi sa bahay at magtrabaho ng magtrabaho. Kaya ayun, hindi siya natutong magbasa. Hinatid lang siya ng kaibigan niyang si Sheila ron sa bahay ng pinagtatrabahuhan niya rito. Umalis na kasi si Sheena doon at nagtrabaho sa ibang bansa. Kaya si Ana yung pumalit sa kanya. Ngayon, nagawa ni Ana na tawagan ng isang kapitbahay namin sa probinsya kasi gusto niya na nga nasunduin ko siya rito. Tapos nangyari pa ito." Mahabang pahayag pa ng ginang na si Aling Bebang. "Wag po kayo mag-alala. Kung gusto niyo po, magtrabaho po muna kayo dun sa karinderya ng isang kakilala ko. Nang sa ganon ay makapag-ipon po kayo ng pamasahe pa uwi. Naghahanap kasi siya ngayon ng tagahugas ng plato. Makakatulong ho sa inyo yun." Alok pa ni Ronel sa ginang, ngunit nanatili kay Ana ang tingin na to. Nakuha naman ni Ronel ang ibig ipahiwatig ng ginang, kung kaya ay muli siyang nagsalita. "Mababait ho yung tao rito. Ligtas din si Ana kapag dumito siya sa bahay. Ako naman
Gabi na ako umuwi dahil sa pamamasada ko. Siguro naman po ay marunong magluto si Ana ng maaari niyang kainin kapag mag-isa lamang siya. Tanggapin mo, Nanay, para makauwi na tayo. Kaya ko na po yung sarili ko. Marunong naman ako magluto. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ni Ronel ang boses ni Ana. Tumango naman ang ginang, kung kaya ay saglit ako nagpaalam sa kanila. Bibili lang po ko na makakain natin. Gabi na kasi kaya matatagalan pa magluluto pa ako. Dito na muna po kayo, babalik ako agad. Humakbang na palabas si Ronel nang tumango ang ginang. Samantala, nanatiling nakatitig sa kawalan si Ana. Mula nang umalis siya sa probinsya nila, ay marami na ang nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dating Ana na inosente. Bagkus ay nadadarang siya at hinahanap-hanap ang bagay na iyon. Mabuti na lamang pala at dito sila napadpad ng kanyang ina. Kahit papaano ay may lalaki rito. Hindi siya mangungulila ng husto. Kaya lang naman kasi siya uwi sa bahay nila dahil umalis na ang amo niyang lalaki na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi na ito bumalik pa at ang pumalit dito ay isang matandang dalaga. Kaya naman mas lalong naburuyong ang dalaga. Sa gabi-gabi namang ginagawa nila iyon ng amo niya ay naadik na talaga ang dalaga. Hindi siya nakakatulog nang walang nagaganap sa pagitan niya at ng isang lalaki. Sana naman ang lalaking tutuluyan nila ngayon ay papayag sa gusto niyang mangyari. Walang ibang mahalaga para kay Ana kundi ang maging masaya tuwing gabi. Kaya ipagdadasal niya na hindi papalag si Ronel sa gagawin niya mamayang gabi. Ilang minuto ring nagtagal si Ronel sa tindahan ni Aling Alma. Nakikipagkwentuhan pa kasi sa kanya ang matanda, pero iniisip ni Ronel na baka nagugutom na ang dalawa niyang bisita. Kung kaya ay kaagad na siyang nagpaalam sa matanda at tinahak na ang daan pauwi sa bahay. Pumasok siya sa bahay at nadatnan sa sala si Aling Bebang at si Ana. Tahimik na nakaupo sa upuan na gawa sa kahoy. Inilapag ng binata ang supot ng kanin at ulam na kanyang binili at saka niyayang kumain ng mag-ina. Naglatag ng plato sa mesa si Ronel at naupo sa harap niya ang mag-ina. Isinali niya sa mangkok ang kanyang mga nabili at nagsimula na ngang kumain. Kumain na ho kayo at saka mamaya po pala doon na kayo matulog sa silid ko. Dito na lamang po ako sa sala. Hayaan niyo po't pagkatapos kong kumain ay dadalhin ko din yung mga gamit ninyo. Muling nagpasalamat ang ginang sa sinabing iyon ni Ronel. Nagpatuloy na nga silang kumain at pagkatapos ay nagpresenta na si Ana. Siya na ang maghuhugas ng pinagkainan. Nahihiyaman ng binata sapagkat bisita ang turing niya sa mag-ina. Wala na siyang nagawa pa sapagkat mapilit pala si Ana. Iniligpit na lamang ni Ronel ang kanyang silid. Isang kwarto lamang kasi ang meron ng bahay na iyon, kung kaya ay alangan namang sa sala niya patulugin ng mag-ina. Nang matapos sa pagliligpit, ay pumasok na si Aling Bebang sa silid na iyon. Lumabas naman ang binata at naabotang nakaupo si Ana sa upuang kahoy sa sala, kung saan sana matutulog si Ronel. Hinayaan na lamang ito ng binata at lumabas sa bahay upang tawagan ang kaibigan niyang si Julio. Anak ito ng may-ari ng karinderya ni Aling Lusing na siyang naghahanap ng tagahugas ng plato. Ilang saglit pa ay sinagot na ni Julio ang tawag at nakausap ni Ronel ang nanay na to. Pumayag naman si Aling Lusing at nais nitong magsimula na si Aling Bebang bukas na bukas din. Natuwa si Ronel kung kaya ay muli siyang pumasok sa loob upang sabihin kay Aling Bebang ang magandang balita. Habang si Ana naman ay tahimik na nakikinig sa pag-uusap ng kanyang ina at ni Ronel, naisip ng dalaga kung bakit tila yata sobrang tagal ang tukin ng kanyang nanay. Atat na atat pa naman siya na muling maranasan ang bagay na iyon. Sinabi ni Ronel sa nanay niya na pwede ng araw itong magsimula bukas sa karinderya, kung kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang nanay. Umaktong naghihikab na si Ana
at sinabi sa ina na sila'y matulog. Nauna pa siyang pumasok sa silid at ilang saglit pa nga ay sumunod ang kanyang nanay. Pagpasok pa lamang ng kanyang ina ay nagkunwari ng tulog ang dalaga. Naramdaman naman niyang maingat nang nahiga sa tabi niya ang kanyang nanay. Naghintay pa si Ana ng ilang minuto at bahagyang gumalaw at idinikit ang kanyang tenga sa mukha ng kanyang ina. Mukhang tulog na ito sapagkat naririnig ng dalaga ang mahihina nitong hilik. Maingat at dahan-dahang bumangon ng dalaga. Nang tuluyang makabangon, ay bahagya pa niyang nilingon ang kanyang ina na tulog na. Nakapatay na rin ang ilaw sa loob ng silid na yun. Humakbang si Ana at tinungo ang pintuan. Nakasara iyon kung kaya ay nag-isip ang dalaga kung paano yun buksan nang hindi nakakagawa ng ingay. Agatlabing pinihit niya ang pintuan nang hindi na talaga siya makatiis pa. Dahan-dahang umuwang ang pintuan at sumabay ang ingay nang may kalumaan ng pintuan na gawa sa kahoy. Sa wakas ay tagumpay niyang nabuksan ang pintuan at kung gaano siya kaingat nang buksan niya iyon ay ganun din kaingat nang iyon ay kanyang isara. Walang lock iyon kung kaya ay mabubuksan na rin naman mamaya kapag natapos na siya. May kakatwang ilaw ang tumatagos sa butas ng dingding ng bahay na iyon na siyang nagsilbing ilaw ni Ana upang marating ang pwesto ni Ronel. Nakita ng dalaga na natutulog ng nakatihaya si Ronel na ang tanging suot lamang ay shorts na may garter. Hindi rin ito nagkumot. Dahan-dahang umakbang si Ana patungo rito. Sabik na sabik ang dalaga. Ilang sandali niyang pinakiramdaman ang banayad na paghinga ni Ronel. Pagkuway hinawakan ito ng marahan ang braso ng lalaki. Tila nangungulila ang kanyang katawan. Kaagad na naglakbay ang tila ilang bultahe ng kuryente sa kanyang katawan na siyang dahilan kung bakit mas lalong uminit ang pakiramdam ni Ana. Maya-maya ay dumampi ang labi ni Ana sa mga braso ng lalaki. Ilang sandali pa ay narinig ng dalaga ang biglang pagtawag ng kanyang nanay. Mabilis na nag-ayos si Ana. Sigurado naman ng dalaga na tulog ang binata. Lumayo siya sa tabi ni Ronel at pumwesto sa may pintuan. Hindi nga nagtagal at lumabas sa silid ang kanyang ina. Nakita siya nito kung kaya ay sinabi niya rito na umihi lamang siya sa labas. Napilitan na siyang pumasok sa silid at nakasimangot na nagtalukbong ng kumot. Nabitin siya, bitin na bitin kung kaya ay panay ang buntong hininga. Anak, ayos ka lang ba? Bulong sa kanya ng kanyang ina na nasa likuran lamang. Opo nay, matulog na ho kayo. Yun lamang at pinilit na lamang ni Ana na matulog. Samantala, nililis ni Ronel ang kumot na tinakip ni Ana sa kanyang harapan. Oo, gising na gising ang binata. Habang si Ana ay nagdadasal kanina, nagulat siya sa ginawang iyon ni Ana. Pero sa kabila nun, ay talaga namang nagustuhan niya. Parang biglang pinasukan ng libo-libong demonyo ang kanyang isipan. Hindi lubos maisip na gagawin iyon ni Ana. Hindi man lang ito nandiri sa kanya, bagkus ay tila yata sayang-saya ang dalaga. Magdamag na nagpapabaling-baling si Ronel dahil sa pangyayaring iyon. Ang buong akala ni Ana ay tulog ang tricycle driver na ito, kaya hindi siya mahihiyang umarap dito bukas. Ngunit ginising na ni Ana ang makamundong pangangailangan ni Ronel bilang isang lalaki. Ang karanasan na iyon ay hinding-hindi niya malilimutan at maaari pa ngayon madugtungan. Kinabukasan, maagang nagising si Ronel at nagluto. Ganon din si Aling Bebang. Isasama niya kasi ngayon ang ginang sa karinderya ni Aling Lusing. Maya-maya pa ay lumabas sa silid si Ana. Parang wala lang nangyari kung ito ay umasta na para bang natural para rito ang ginawa nito sa kanya kagabi.
Baka nga inisip talaga ni Ana na tulog siya. Gustong matawa ni Ronel sapagkat may tinatago palang kakaiba ang tahimik na anak ni Aling Bebang. Sabay nang kumain si Aling Bebang at Ronel. Hindi sumabay sa kanila si Ana at kakain na lamang daw ito mamaya. Pagkatapos kumain ay umalis na si Ronel at si Aling Bebang. Naiwan naman si Ana sa bahay. Pakiramdam ni Ana ay sobrang bagal ng oras. Bakit kasi ayaw ng nanay niya na siya na lamang ang magtrabaho roon sa karinderya? Di sana hindi siya nabuburyong rito sa bahay ni Ronel. Buti sana kung nandito rin ang binata at kasama niya. Baka matuloy pa yung balak niyang gawin kagabi. Tanghalian na at nakapagluto na rin si Ana. Napalingon siya nang bumukas ang pintuan at pumasok sa loob si Ronel. Pawis na pawis ito. Ngunit sa paningin ng dalaga ay talaga namang masarap itong kagatin. Naalala na naman tuloy niya ang ginawa niya kagabi. Biglang nag-init na naman ang pakiramdam ng dalaga. Inalok na lamang niyang kumain si Ronel upang hawiin ang init na nararamdaman. Habang si Ronel ay naupo na sa hapag at nagsimulang kumain. Minsan lamang siya umuwi kapag tanghalian at ngayon nga ay umuwi siya sapagkat tila yata may kung anong demonyong nag-uudyok sa kanya. Siguro ay dahil din sa pagod at hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Sabay na natapos ang dalawa sa pagkain, ngunit hindi man lang magawang magsalita ni Ronel at ganun din si Ana. Ilang minuto pa at naligo si Ronel sa banyo na nakabukod sa bahay. Mga ilang minuto rin siya sa banyo at pagkatapos ay kaagad nang lumabas at nagpatuyo ng buhok sa papag sa labas ng bahay. Hindi alam ng binata na sinisilip siya ni Ana sa siwang sa loob ng bahay. Wala kasing suot na pangitaas ang binata, kung kaya ay biglang natakam ang isang katulad ni Ana sa addicted sa bagay na iyon. Nang matuyo ang buhok ni Ronel ay kaagad na nga siyang pumasok sa bahay. Nahiga sa upuang gawa sa kahoy sa sala at hindi na malayang nakatulog. Noon, lumabas sa silid si Ana. Gustong-gusto na ng dalaga na hawakan si Ronel pero nagpigil siya sa kanyang sarili. Dumiretso siya sa banyo na tanging tuwalya lamang ang bitbit. Mabilis ang naligo ang dalaga. Pagkuway lumabas na. Sigurado siyang himbing na ngayon si Ronel. Nakatapi lamang ng tuwalya ang dalaga. Nadaanan niya si Ronel sa sala na bahagya pang naghihilik. Mainit ang panahon, kung kaya ay walang suot-suot na t-shirt ang binata. Nakabukas din ang bintana banda sa may sala, kung kaya ay kahit papaano ay may pumapasok na hangin sa loob. Habang si Ana ay hindi magawang dumiretso sa kwarto at magbihis. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakahigang si Ronel. Maingat siyang naupo sa paanan nito. Pagkuway kagaya ng nakaraang gabi, ay muli niyang ginawa ang bagay na yon. Nakaluhod si Ana. Napapalunok. Hindi gumalaw si Ronel na para bang hulog na hulog ito sa malalim na pagkakatulog. Ngunit kagaya kagabi na talaga namang anumang oras ay manunuklaw si Ronel. Nagmadali si Ana. Ngunit nang mapalingon ng dalaga sa pintuan ay nakawang iyon. Napilitan ng dalaga na tunguhin ang pintuan at saka iyon dali-daling isinara. Pagkatapos ay bumalik siya sa kinahigaan ni Ronel at tinuloy ang naudlot na gagawin. Hindi na nga nakapagpigil ang dalaga at maya-maya ay bigla na lamang sumampa. Hindi malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Napapapikit ang dalaga. Talaga namang pawisan dahil sa kabang nararamdaman na magising ang binata. Ngunit eto namang si Ronel ay nagkukunwari pa ring tulog. Napansin ni Ana na nakatakip na ang damit ng binata sa mukha na to. Hindi niya tuloy alam kung gising ba o tulog ang lalaki. Pero naisip ng dalaga na hindi naman gumagalaw ang binata. Kaya naman narating niya ang paraiso. Bagsak si Ana
at talaga namang napagod. Pawisan at dali-daling nag-ayos ng sarili at umalis na nga roon. Parang walang nangyari na umalis si Ana. Uminit tuloy ang ulo ng binata sapagkat hindi pa siya natatapos. Ginawa na niya nga ang lahat upang magpigil at baka tumakbo pa palayo si Ana kapag nalaman itong siya ay gising na gising. Pero nang marating ni Ana ang rurok ay iniwan na siya nitong nabitin sa ere. Inayos pa nito ang nagulo niyang kasuotan. Naririnig pa ng binata ang pagkanta ni Ana sa loob ng kanyang silid na para bang sobrang ganda ng araw na to. Sino ba naman ang hindi mapapakanta sapagkat ito ay nakarating sa rurok samantalang si Ronel ay hindi. May araw ka rin sa akin. Sa isip ng binata, ang dati niyang ugali na Maginoo ay biglang nawala nang siya ay nakatikim ng putahe ng may kapal. Wala na ngayong ibang iniisip si Ronel kundi ang maangkin si Ana. Sumapit ang gabi at dumating na ang nanay ni Ana galing sa karinderya ni Aling Lusing. May dala pa itong ulam kung kaya ay nagsaing na lamang ang dalaga. Magaan ang pakiramdam ng dalaga sapagkat nabawasan siya kani-kanina lamang. Halos hindi nga mapawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Iniisip ni Ana kung makakaisa pa kaya siya mamaya. Siguro pwede kapag madaling araw. Sigurado ang dalaga. Natulog na ang kanyang nanay. Iniisip pa lamang ni Ana ang bagay na iyon ay talaga namang natatakam na. 7:00 ng gabi nang sila ay naghapunan. Panaka-naka ay nagkukwento ang kanyang ina tungkol sa karinderya kung saan ito pansamantalang nagtatrabaho. Nang matapos sila ay kaagad nang nagpaalam ang kanyang ina na mauuna na itong matulog sapagkat napagod ito sa buong araw na pagtatrabaho sa karinderya. Pagkakataon niya na iyon, pagkakataon na ng dalaga sapagkat maaga rin yatang matutulog si Ronel dahil naglatag na ito ng banig sa sala. Pumasok na nga ang kanyang ina sa silid ni Ronel at naiwan ng dalaga sa lababo sapagkat kasalukuyan siyang naghuhugas ng kanilang pinagkainan. Sinadya ni Ana na bagalan ng paghuhugas ng sa ganun. Kapag pumasok siya sa tinutulugan nilang silid ay himbing na ang kanyang nanay. Nalingon na naman niya si Ronel na patigilid ng nahiga. Lihim na nagdasal ang dalaga na sana tumihaya ulit ang binata mamaya nang sa ganun ay malaya niyang magawa ang ginawa niya kaninang tanghali. Ilang saglit pa ay tapos na nga sa paghuhugas ng plato si Ana kung kaya ay nagpunas na siya ng kamay sa nakasabit na pamunas malapit sa lababo. Nakapatay na ang ilaw sa loob ng silid ni Ronel kung saan natutulog ang kanyang nanay. Ganon rin sa sala, ngunit pumapasok pa rin doon ang ilaw na nanggagaling sa kusina kung kaya ay nakikita pa ni Ana si Ronel mula roon sa kusina. Naglakad na ang dalaga at hinayaang nakabukas ang ilaw sa kusina. Tinungo muna niya ang silid ni Ronel at nakita roon ang himbing na nga na kanyang ina. Ngunit hindi pa pwedeng lumabas ang dalaga sapagkat baka gising pa si Ronel. Kailangan muna niyang tiyakin na himbing na nga rin ito. Pumatak ang 10:00 ng gabi at kasabay noon ang pagbagsak ng malakas na ulan sa yerong bubong ng bahay na iyon ni Ronel. Mas lalong na-excite ang dalaga sapagkat masarap makipaglaro sa apoy kapag ganoong malakas ang ulan. Dahan-dahang nilingon ni Ana ang kanyang ina at malakas na ang paghilik na to. Tanda na bagsak na talaga ito at tulog na. Tumayo na si Ana at tinungo ang nakaawang ng pintuan. Iniwan niya kasi nakaawang ang pintuan nang sa ganon ay hindi siya mahirapang makalabas. Nakiramdam muna siya sa sala. Gawa ng ilaw sa kusina ay nababanaag niya ang ngayon nakatihayang si Ronel. Laking pasalamat ng dalaga sapagkat tumihaya ito ng higa. Dahan-dahan siyang lumapit sa gawin ng lalaki. Saglit niya itong tinitigan at pilit na binabanaag kung himbing na nga ang pagkakatulog na to. Sa mukha ng binata ay mukhang himbing na nga ito. Kung kaya
ay dahan-dahan nang nagdasal si Ana. Lingid sa kaalaman ni Ana, nagising pala si Ronel. Nakikiramdam lamang siya sa bawat kilos ng dalaga. At maya-maya pa ay sumampa nga si Ana. Hindi na naman napigilan ng sarili. Tila uhaw na uhaw ang dalaga. Napapapikit si Ana. Dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon, hinayaan niyang pakawalan ng kanyang nararamdaman. Halata ang pagkauhaw ng dalaga. Wala na siyang pakailam ng mga oras na iyon dahil na rin sa panggigigil. Ilang sandali pa ay hingal ang dalaga. Hanggang sa marating nito ang rurok. Batid ni Ronel kung ano na ang susunod na gagawin ni Ana. At hindi siya papayag na basta-basta na lamang itong tatayo. Kung kaya ay pinigilan niya ito. At hindi rin naman nagtagal ay narating ni Ronel ang rurok. Lupaypay na binitawan ni Ronel si Ana. Hindi inaasahan ni Ana na nagawa yun ni Ronel habang ito ay tulog. Oo, tulog na tulog ang binata. Akala pa naman niya kanina ay nahuli na siya na to. Yun pala ay iniisip nitong nananaginip lamang ito. Tumayo na ang dalaga at pumasok sa silid upang matulog. Masyado siyang napagod. Kinaumagahan, nagising si Aling Bebang, ngunit hindi si Ronel. Hindi mo na siya mamamasada ngayong araw at nagdahilan na lamang na masama ang kanyang pakiramdam. Ang totoo niyan ay nakulangan pa siya sa mga nangyari kagabi. Umalis na si Aling Bebang at naiwan na lamang si Ronel at Ana na ngayon ay mahimbing pa rin sa silid ng binata. Siguro ay masyado itong napagod kagabi. Ngayong araw ay gagawin niya ang lahat upang mapasunod si Ana sa lahat ng kanyang gusto. Siniklaban nito ang kanyang katawan at ngayon ay hindi niya kayang pahintuin ang apoy na tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Bumangon si Ronel at saka pinatugtog ang kanyang nabiling speaker nang may kalakasan. Nais niyang pahiyawin si Ana. Pumasok si Ronel sa silid ni Ana, ngunit nakasalubong niya ito sa pintuan. May daladala itong tuwalya at mukhang maliligo. Bahagya namang napaurong ang binata upang bigyang daan si Ana. Bigla tuloy siyang tinablan ng hiya. Lumabas na nga si Ana sa bahay at tumungo sa banyo. Hindi pala pumasada si Ronel. Mukhang makakaisa na naman ng dalaga mamaya kapag nakatulog si Ronel sa tanghali. Binuksan niya ang gripo upang punuin ng tubig ang malaking balde nang siya ay makaligo na. Nagsimula na ngang maligo ang dalaga. Pinagtagpi-tagping kahoy ang nagsisilbing dingding ng banyo. Kampante si Ana. Unang buhos sa kanyang katawan ay bahagya pang nanginig ang dalaga. Malapit na siyang matapos sa paliligo nang bigla na lamang bumukas ang banyo. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Iniisip niya kung bakit naroon si Ronel. Tumayo si Ana at bigla na lamang siyang hinabol ni Ronel at saka iginiya patalikod rito. Nasa likuran niya na ngayon si Ronel at hindi pa rin magawang magsalita ni Ana. Tila ba, nilamon siya ng galak sa maaaring maganap. Ilang sandali pa ay pinihit paharap ni Ronel si Ana. Marahan niya itong pinagmasdan sa maganda nitong muka. Tinitiga ng mga mata ng dalaga at dahan-dahan nanlapit ang labi nito sa labi ng dalaga. Hindi na nga nakapagpigil ang dalawang ito at tuluyan na nga nilang hinayaan ang kanilang nararamdaman. Nahulog na sila sa kumunoy ng pagkakasala. Halatang halata ang pagkauhaw. Napapapikit ang dalawang ito at talaga namang pawis na mga oras na iyon dahil sa kanilang tinatamasa. Parehas nagigil at parehas na hingal ilang sandali. Walang imikan nang marating nila ang rurok. Nagkatinginan ng bawat isa at pagkatapos noon ay nagngitian. Parang walang nangyari nang lumabas ng banyo. Napapangiting napapahinga ng malalim si Ronel. Buong buhay niya ay hindi niya naisip na magagawa niya ang bagay na iyon. Ang pangyayaring iyon ay nasundan pa ng nasundan sa mga sumunod na mga araw at linggo.
hanggang sa tuluyan nung nakapag-ipon si Aling Bebang ng pamasahe pauwi sa probinsya ng mga ito. Ikinalungkot ng binata ang bagay na iyon, lalong-lalo na ni Ana. Batid kasi ng dalaga na kapag umuwi na siya sa kanila ay wala na siyang pwedeng makasama doon sapagkat wala naman siyang mga kapatid na lalaki. Tatay lamang niya ang lalaki sa loob ng kanilang pamamahay, kung kaya ay huling gabi na ng mag-ina ay sinulit na lamang ni Ronel. Nang makatulog si Aling Bebang ay dinala niya si Ana sa kanyang tricycle na nasa harapan lamang ng kanilang bahay. Nais kasi talaga ni Ana na kung saan-saan nila gawin ang bagay na iyon. Gusto nilang subukan ng masikip na tricycle ni Ronel, kung kaya ay naroon sila. Ilang oras at paulit-ulit na naglakbay sa kalangitan, hawak kamay at nagtitiis sa masikip na tricycle na iyon. Hanggang sila ay tuluyang napagod. Pagod man ay pinilit nila ang sarili na bumalik sa loob ng bahay at matulog. Kinabukasan ay nag-ayos na nga ang mag-ina ng mga damit. Kung ano ang kanilang dala nang sila ay dumating sa bahay na iyon ay siya rin nilang dala pagkaalis, maliban sa isang bagay na naiwan ni Ana kay Ronel, at iyon ay ang karanasan na kailanman ay hindi mawawala sa isipan ng binata.